Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagimbal na balita ang kumakalat ngayon matapos umanong harangin ng ilang miyembro ng Army at PNP ang ilang plano ng administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga unang ulat, may mga di umano'y tensyon sa pagitan ng ilang opisyal ng gobyerno at mga ahensya ng seguridad. Ano kaya ang dahilan sa likod ng biglaang kilos na ito? Sa isang hindi inaasahang pangyayari, dumutang ang impormasyon na ilang mataas na opisyal mula sa Philippine Army at PNP ang umano'y kumontra sa ilang mahalagang hakbang ng administrasyon. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang, mabilis na kumalat sa social media ang mga espekulasyon na may kinalaman ito sa mga bagong pulisiya at programang isinusulong ng Pangulo na umano'y hindi sinasang-ayunan ng ilang sektor ng seguridad. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang tagapagsalita ng militar at pulisya na nananatiling buo ang kanilang suporta sa pamahalaan. Gayunpaman, hindi nito napigilan ng mga espekulasyon ng publiko na may mas malalim na isyu na sa loob ng gobyerno. Ilang eksperto ang naniniwala na maaaring may kinalaman ito sa mga usaping pambansa gaya ng seguridad, ekonomiya at ilang desisyong politikal na nagdulot ng pagkakahati sa mga opisyal. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng taong bayan ng mga susunod na hakbang ng Malacanang, Army at PNP upang malaman kung may katotohanan nga ba ang mga kumakalat na balita. Nananawagan naman ng mga mamamayan at ilang leader na manatiling kalmado at huwag agad maniwala sa mga impormasyong walang opisyal na kumpirmasyon. Asahan naming ihahatid ang mga pinakabagong detalye sa oras na maglabas ng malinaw na pahayag ang mga kinauukulan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Balasub, ano ito? Grabe naman yung mga nyo yung inyong account. Musta po, Chairman? Thank you. Kamusta na? Busy lang. Daming kausap Kambing kakausap ko. Buhay OFW, good evening po. Chairman, ano ito? Charmaine Dabitad, good evening. Kapdado, sir. Thank you. Diego Balanag. Hi, Loretta Kapanayan said hi. Ashtem TV Channel, magandang gabi, Sir Dado. Ready ako lumabas sa 21. Oy, lalabas din ako sa 21. Tama yun, Luneta? Leonardo Alday, good evening po, sir. Evan Berina, pamunuan nyo na po, sir, matapos na ang paghihirap ng mga Pinoy. Meron lang akong mga signs na hinihintay. No? Meron akong signs na hinihintay. Libra PH. Hello, waving Bobby of Tuhan. Kailan kaya mangyayari na mawala mga buhaya? Mawala yan because mag-intervene ang langit. But the Filipino people will be delivered. Suffice it to say, with God's help, God's intervention, the Filipino people will be delivered. And we will have a chance to change our country. We need change, a real change. Yes, Balasubas. Sino to? Si Pulgada. Balasubas si Pulgada. We need change, a real change. Oo. Talaga, nandun na ako Marife Flores, good PM po, Sir Dado, at sa lahat. Thank you. Magandang gabi, Marife. Libra PH. Oo nga po, nawala po live nyo. Mark Soberano, Kapdado, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat, Mark. Galaxy, God bless po, sir, watching from Singapore. Kamusta sa mga taga-Singapore? Commander Himas, Chairman. It's your time to shine again. Shout out from Libya. Oy, Commander Himas. si Maximus at saka si Maverick, hinihimas-himas lagi yung balbas nila Hindi, no, I don't agree. It's your time to shine. No, I don't agree. It is everybody's time to shine. It is every Filipino's time to shine. Lahat tayo. Okay. Bobby of Tuhan, like
po tayo mga kasama. Thank you, Bobby, ha. Masyadong light yung suot ko. Violeta Sturges, more power po and God bless. Thank you. God bless you too. Ben Pumares, Rev Gov and impossible and imposed death penalty. Rev Gov number 2, declaration death penalty number 4. Hindi makalimutan yon. 4 kabaong 4 na kanto. Number 3, we take command of the AFP and the PNP. Yon ang magme-make ng difference. Mark Soberano, pa-shout out naman po from Luzon, DRT family. Uy, magandang gabi, Mark Soberano. Luzon, Duterte Riders, no? Family Philippines po natin, kaysa ninyo po kami, Chairman Dado. Maraming salamat, Mark Soberano. Kita-kita tayo. Mark Soberano said hi. DRT Family Philippines, magandang gabi. Sabi ni Mark Soberano, maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo. Sabi ni Commander Himas, everybody's time to shine. Okay? Baguhin natin ang Pilipinas. Ayusin na natin. I-reboot natin. Good evening po, Cap Dado, watching from Polo Nuling, Tupi, South Cotabato. Kamusta kayo dyan, Robert? Sa South Cotabato. Balasuba si Pulgada, declaration number 4 is what we need. Yes. Ang kalaban mo dyan ay ang clergy, ang Catholic Church. Yan ang kalaban dyan. Pero since there is separation between church and state, and it is a revolutionary government, let's see, bigyan natin sila ng pagkakataon, lahat, bigyan ng pagkakataon na i-abolish yung death penalty. Basta sa declaration number 4, yun ang panaginip in-order ko na nga yung in-order nga the way I remember it. So, declaration na reimposition of the death penalty, bahala yung transition government to impose it. Yan ang gusto ng tao. May graduated na lang. Tapos noon, ang mahalaga is recovery ng wealth Yun inakaw. Recovery ng lahat ng assets so that we can dispose of it or kung pera, we can have it back. No looting. No looting. Walang sunog-sunog ng bahay ng mga tao, no? Tsaka mahirap yan, baka may masunog sa loob. Kawawa naman. Yan, yun yung I can only say so much Ngayon, pa-review. Ako nga yan kung ganun being a Christian, mahirap yung katay-katay So, ipa-review. Bigyan natin ng 6 months to review. And then kung kinakailangan tanggalin, tanggalin. Ibalik ulit. Pero 6 months na yun, patay na lahat yan Kasi araw-araw man may kakatayin dahil lahat yan patay na yan after 6 months. Kahit tanggalin na yung death penalty, takot na yung mga tao magnakaw. So ako nga lang masusunod, biting ko pa yan lahat sa EDSA O sa TPLEX, sa NLEX, sa SLEX. Bawat kilometro may nakabitin doon. Sabihin nila, ICC, wala na ICC. Pumasok sila, pa-deport dapat mga yan Bansa natin to, ayusin natin. Ninakawan tayo ng gusto dapat matigil yan Dapat matakot ng mga politiko Ayusin natin lahat ng And then I'll try to present ideas. I have a fairly clear of how it should be done. Of course, with the help of our elders, other experts sa field nila. Leonie Vergara said hi. Rosales Alicia said hi. Labi Labs watching from Lebanon. Kamusta kayo dyan sa Lebanon? Diego Balanag. Hi po, Commander Dado. Thank you. Yen Nunez Coral. Hi po, gandang gabi. Rosales Alicia. Good evening po from Japan po.
Pinky Rosales. Thank you, Pinky Rosales, no? Magandang gabi. Kamusta kayo sa Japan? Emilia Eliasar, good evening po, Sir Dato. Hope all is well. Okay naman. MERS, Sir, nananawagan si General Pokis na maganda ang mga retired MUP sa nalalapit na rally. Yeah, oo. Kausap kami. Oo. Ang ano ko talaga, mananawagan din ako. Sir Romy, mananawagan din ako. Kasi naka-commit na yung time eh. Saka bigla-bigla kasi yung tawag eh. No? Bigla-bigla eh. So tama yung gagawin. As para sa I was informed, isang plug, wala nang grupo-grupo. And let's pray for the group and Filipinos na nakikinig ngayon sa mga rally. Magpakita kayo. Ako, magpapakita rin ako sa 21 siguro. Saan ba yun? Luneta, no? Nakakommit kasi ko sa yung tawag kanina lang eh. Tawag kasi. Very important kasi yung aking asikosyon. Personal eh. So, anyway, magtatawag ako ng at yung mga kagroup ko naman, yung mga kasama, nag-usap naman kami na mag-support. Okay? So, yun yung sabi ko nga kay Sir, late for mess ako eh. Late for mess. Pero nakaka-vlog naman ako, so I hope na nakakatulong yung mga vlogs, no? Para lumakas ang loob ng mga kababayan. Thank you, Mers, ha? Commander Bulik, FGF. SK Canada. Commander Bulik, magandang gabi. Good evening, John, Sir, watching from SK Canada. Magandang gabi, Commander Bulik. Stress na stress ka, no? Ako stress na stress ako. Grabe po yung ginagawa dito sa atin eh. Norven Borromeo, BBM addict. Perla Ebalang, good evening po from Singapore. Shine Kristen Isabella. Hi po sir, mapagpalang evening po dyan sa Pilipinas, OFW here sa Kuwait. Kamusta kayo sa Kuwait? Magandang gabi sa inyo. Thank you Mark Soberano, Capdado, sama-sama na po tayo ng ating grupo po. Kaisa niyo po kami sa SFGF po at ang DRT Family Philippines po natin. Thank you Mark Soberano, talagang sama-sama. I'll be with you and you'll be with me. Coordination lang. You coordinate with Musang, no? At sa lahat ng Musang, lahat na retired na Musang, PRP sa takdang oras, sa announcement, magbablog ako. PRP, lahat ng Musang, Rangers lead the way. Let's do this. Let's do this. May pagkakataon tayong ayusin ang Pilipinas, baguhin natin ang Pilipinas for the good. Enough of the stupidity ng dinala itong bansa natin. Binaboy lahat eh. Ngayon, bago naman tayo na nakailang buhay ba kayo mga Musang? Ako nakawalo na ako eh. So yung huling buhay ko, bigay na. Patay kung patay. Ganun ba? Patay kung patay. Nalay na sa bansa natin. I'm not asking you to sacrifice your lives. Those who are willing to give up their lives for the good of this country, for the good of people, much appreciated. Maraming salamat. Kita ng langit yan. To those na alanganin, dasal kayo. Dasal na lang kayo.
But we have to make a stand. We have to make a stand. That's why I'm blogging na sharing to you yung na nakita ko. Ang paniwala ko, pinakita sa akin yun ng langit. So that you will have an idea na how it can be done, how it should be done. Ganun ba? Hindi yung bara-bara tapos people power, change of administration, and then what? Reboot. Balik tayo, EDSA 1, EDSA 2, ganun pa rin. It has to be the last people power because we are going to set things straight. Wala yung korupsyon, wala yung abuso, wala yung paulit-ulit na mga politikong gago, pati yung paninira ng mga kapwa Pilipino, panggagancho sa kapwa Pilipino, tanggalin natin lahat yan. It starts dun sa family. It starts. Hindi, yung korupsyon yan, mga kababayan, simptomas yan. Mga kamusang, simptomas lang yung korupsyon. Hindi yan ang talagang problema. Talagang problema natin, yung kultura natin, yung upbringing, yung character natin. We have to correct it. Because yung production line natin, may mali. Wala yung quality control. Kaya laging dispalinghado. Kaya ayusin natin yung sistema natin. And for that, I hope that one day, yung mga future na generation sa Filipinos will be thankful. Buti yung mga lolo natin ginawa yun. Buti yung mga lolo natin tumapang, lalakas na loob nila. Binago nila yung Pilipinas. Mas gusto ko ganon, lumagay tayo sa ganon. Kesa, pag-usapan tayo in the future, sasabihin, putang ng mga lolo natin, gago, naduwag. Walang ginawa. Hinayaan tayo, kita nyo ngayon, bangkorote Pilipinas. Maggago tayo ngayon, wala tayong paki. Ngayon, mas gusto ko pa doon ako sa, di baling yung magbuwis buhay, pero meron ako inaasam-asam na mission. Last mission ba natin? Nasa inyo yan, mga kabady, kung kayo sasama. Ang sa akin, sa lahat ng Pilipinong naniniwala sa akin, lahat ng Pilipino na naniniwala na may mali at dapat baguhin, tumayo kayo, sama-sama tayo. We have to change this. This culture of corruption, this culture of taking advantage of fellow men. We have to stop it. We have to move forward, bring the country forward. We should become Singapore. Ganun ba? Benchmark tayo Singapore. Yan, sasabihin ko yan lahat sa reboot na pagka nandun na ako sa proper ng libro na reboot. We have to carve out a 100-year plan or 50-year plan na it's a moving plan na kakraft natin. Master plan para sa buong bansa. Master plan para sa future generations. Wala tayong ganun Panay, kanya-kanya Kanya-kanya diskarte Sundan natin yung master plan. Gawa muna tayo master plan. How do you see Luzon 50 years from now, 20 years from now, Visayas and Mindanao? How you see the spending, ang tawag doon, the worth of every Filipino, the spending capacity of every Filipino, from $4,000, can you bring it to $70,000? Kagaya nung level ngayon ng Singapore. Hanip yun, tough job But kung hindi mo sisimulan, hindi natin ayusin, hindi tayo aabot sa $4,000 nga, hirap na hirap tayo. Tuwan-tuwa na tayo Pero paano natin babayaran yung utang na mamanahin natin? 18 trillion. Paano natin aayusin yung ating budget, yung finance, etc., etc. But you see, we are not alone. We have a lot of Filipinos who are talented, multi-talented, with expertise in their own fields, finance, banking, international law, foreign affairs, etc., etc., defense. We have so many Filipinos, and they're willing to help. That's why it's a matter of forging that mindset na
isa lang direksyon tayo. Isang Pilipinas tayo. Para sa bansa, bago tayo lahat mawala. You could be a 70-year-old, a 60-year-old, 40, 50s, 80 years old. You can lend a hand, you can give your contribution. It begins sa inyo, kayo. Be involved. Nation building starts with character building. We build up yung ano natin. And we have to change. We have to want it desperately, the change. That's why if you want it desperately, you will have to fight for it. Ipaglalaban nyo talaga yung bansa natin. Okay? So, thank you Mark Soberano. Coordination lang kay Musang. John Ursua, magandang gabi po. Kap Dado, thank you. Francis Badoraya, gandang gabi po, Kap Dado. Thank you, Francis. Scarlett Gem, said hi. Annalyn Castillo, said hi. Scarlett Gem, hello po, Sir Dado. Good evening from Japan. Thank you. Balasuba si Pulgada. Declaration number 4 para sa mga kurap. Tapusin natin to mga kasama. Tama na ang pangloloko ng mga kurap. Daling tanda na, di ba? 4 na kanto, 4. Kabaong, 4 na kanto. Ngayon, may mga comment. Tumakas. Okay lang, tumakas kayo kung gusto nyo, mga politiko. Nakabahan na kayo siguro. Kasi bilang na yung araw nyo eh. Pagka kayo tumakas, we will have an agency dedicated specifically na hanapin kayo, halugugin kayo. We will have that agency. Gusto nyo madinig pa yung recovery ng wealth. Meron tayong sistema na kung sino ang makaka-lead sa mga assets nitong mga hinayupak na walang yang ito, meron kayong reward. Okay? So, yun ang gusto kong pag-usapan ng mga tao, mga leader ba? Panay rally eh. Panay rally. O sige, dapat may mag-iisip ng ano pagkatapos ng rally, ano nangyari? Anong gagawin natin? How do you recover the wealth? Mag-offer ka ng reward. Para yung mga ano. So, yun yung pinapropose ko ng mga ek-ek. Kagaya ng joint development sa West Philippine Sea o kahit sa parte na merong claim. Let's talk to Malaysia. Ayusin na natin ilan ang population doon, etc. Let's not go to war. In the first place, we shouldn't be so arrogant kasi hindi naman talaga atin yon. At hindi rin kanila yon. It was created by God, the whole universe, the multiverse, created by God for everyone. It was intended for everyone. So the best solution is let's prorate. Prorate according to your population. And population mo, population ko, lahat ng claimant countries, and then yun na rin na i-total mo yun. So 1.4 billion, kunyari pinag-usapan natin 2 billion na kamo, 1.5 billion kunyari sila, pinag-usapan natin 75% yung kanila. Tayo, 120 million, so more or less para tayong mga 8% siguro, 7%. So ganon. So based on that, kung it will take so many trillions or billions of dollars to develop yung area, to extract all the resources there, kay fish, kay oil, kay gas, or whatever, kahit resorts. Parang nag-joint venture lang tayo. Wala na yung gera. Magtatakutan tayo, wala naman tayo ibubuga. Ngayon, ang China, matakot din sila kung magkagera, gasto sila, tapos nun, pagkakatayin natin yung kanilang mga firstborn. Ganon din eh. So why go through that hell? Let's just talk. Hindi yung pormahan. Then, there's a civilized way of doing it. Hindi yung meron kaming papel, panalo kami, arbitral ruling. Lalo tayo
dinaan sa usapan, wala naman sila. Eh, paano yun? Gusto nyo ba yun? Magkausap-usap. Tapos sasabihin, iba sasabihin, traidor. Tangina nyo, mas traidor kayo. Gegera nyo ang buong Pilipinas. Maggago kayo. Bitayin ko kayo eh. Mga utak kasi kayong mga arugante. Utak, ewan eh. Pulbur eh. Niiwas nga ang Pilipinas. Because kung kunyari maka-extract tayo, kunyari we have 10% share. Out of 2 trillion kunyari. Peso